Celine POV. Hindi mailarawan sa mukha kong kasiyahan habang dinidiligan ang mga halaman. 6:00 pa lang ng umaga ng mga oras na yon. Palibhasa sanay akong gumising ng maaga. Nakapagwalis na ako sa palibot ng bahay. Magandang umaga, Mayor. Napaaga po yata kayo. Bigla ko napaangat ng tingin. Sa kabilang bahay may nakahintong magarang sasakyan at may nakatayong isang lalaki na mukhang ito ang parang kausap nito ang nasa loob ng sasakyan. Nakaharap sa akin ang sasakyan nito, kaya siguradong ako kung sino man ang driver nun. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagigib ng tubig. Kalahati lang ang nilalagay ko sa timba at bawal sa akin na magbuhat ng mabigat. Nagulat ako nang marinig ang boses ni Nanay Stella. Iha, Celine? Pagtawag nito, kagad naman akong lumabas. Nay Stella! Masayang wika ko. Pasensya ka na Iha, pumasok na ako. Sabay turo nito sa nakasarang gate na gawa sa kawayan. Nay naman, sa inyo naman po itong bahay. Ayos lang po sa akin. Sabay nguso dito ngunit nasa mata ang kasiyahan. Hinawakan nito ang kamay ko. Masaya ang aura nito. Gusto kang makilala ng kapitan natin. Ganito talaga dito sa atin Iha. Kapag may bagong dating kinikilala ng paalam na taga dito ka. Akmang magsasalita ko nang unahan ako nito. Nandun nga rin si Mayor. Nagtaka ako't parang kinilig to. Bigla itong tumawa ng mahalata yatang pagkagulat ko. Pasensya ka na Iha. Napakagwapo kasi ng Mayor natin. Kaya hindi ko maiwasang kiligin. Sabay hagikik nito. Napangiti na lang din ako. Binata pa ang Mayor natin Iha. Nakaramdam ako ng pamumula ng muka at parang may ibig pahiwatig ang mga mata nito. Wala itong kaalam-alam, nagdadalang tao ako. Bala ko namang ipaalam dito, hindi ko naman kasi ito maitatago, lalo na't binabala kong tumira dito ng matagal. Bala kong palakihin ang anak ko saka ako magdedesisyon na lumabas ulit ng Maynila para makahanap ng maayos na trabaho. Pero umaasa ako na hanapin ako ng nobyo ko. Nagagawa ito ng paraan para mahanap ako. Umaasa ako na hindi ko mailuluwal ang bata na wala ito sa tabi ko. Nakakahiya po yata, Nanay Stella. Paalisin po muna kaya natin si Mayor. Alanganing wika ko. Nang bigla itong matawa. Ano ka ba? Napakaganda mo para mahiya. Karamihan sa dalaga dito, mga walang hiya eh. Ikaw pa kaya na napakagandang dilag. Sigurado ako maraming kabinataan ng tutulong laway sa ganda mo. Hindi naman po ako sobrang ganda. Lalo akong nahiya. Akala mo lang yun Iha. Pero ikaw ang pinakamaganda sa lugar na ito. Kahit sa bayan pa. Kutis mo pa lang, talbog na sila eh. Hindi nga naniniwala na kamag-anak kita. Natawa ito sa huling sinabi nito. Pero sabi ko naman, laking Maynila ka kasi. Napangiti naman ako. Masaya ako na proud itong ituring akong kamag-anak at saka siguradong mamayang hapon pang alis ni Mayor Iha. Namimigay kasi sila ng bigas at ilang dilata. Kaya tamang-tama para mabigyan ka rin. Wow, talaga po. Sunod-sunod itong napatango. Sige po, Nanay Stella, magpapalit lang po ako. Sige Iha, hintayin kita dito sa labas. Nakagat ko ang ibabang labi ng pagmasdan ng sarili. Fitted na pants at t-shirt ang suot ko. Pero halatang kaumbukan ng puwet ko. Wala namang kasing iba. Pawang mga short ang karamihan sa damit ko na binili pa nga ng nobyo ko. Tara na po, Nanay Stella. Nilugay ko lang ang mahabang buhok ko. Wow, Iha. Ang sexy mo pala talaga. Namulang mukha ko sa papuri nito. Kinabahan ako nang malapit na kami sa bahay ng kapitan. Maraming ang tao. Lahat sila nakapila habang inaabutan ng bigas at kung ano-ano pa. Mahigpit ng hawak ni Nanay Stella ng kamay ko. Nakayuko naman ako na halos itago kong mukha ko sa mahabang buhok ko. Wow bro, may magandang dilag na kasama si Aling Stella. Tingnan mo, ang sexy ng kasama ni Nanay Stella. Ang puti at ang kinis ng balat. Ang ganda-ganda pa. Kamag-anak yan ni Aling Stella, galing Maynila. Ang ganda nga ng katawan, napaka-sexy. Nakagat ko ng mariin ang ibabang labi ko. Sabi ko na sa'yo Iha, maraming makakapansin sa kagandahan mo. Bulong sa akin ni Nanay Stella. Simpleng ngiti ang binigay ko dito. Lapitan natin si Nanay Stella mamaya, makipagkilala tayo sa kasama niya. Liligawan ko kaagad yan. Bigla ko napangiwi sa huling boses na narinig ko. Makaligaw ka naman, as if papatulan ka niyan. Sa ganda niyan. Boses na isang babae. Nakahinga ko ng maluwag nang makapasok kami sa loob ng bahay ni Kapitan. May ilang tao ring nandoon. Kapitan! Pagtawag ni Nanay Stella. Oh, Stella!
Napatitig to sa akin. Yumuko ako bilang paggalang. Ito na ba ang kamag-anak mo? Sabay turo sa akin. Oo, Kapitan. Si Celine ho. Nilingon ako ni Nanay Stella. Celine, si Kapitan Marcos. Siyang kapitan sa lugar natin. Pakilala nito sa akin. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Magiliw na pagbati ko. Ngumiti ito sa akin. Totoo ngang balita na napakaganda ng kamag-anak mong ito, Stella. Sabay baling sa akin. Kinagagalak ko ring makilala ka, Iha. Nginitian ko ito. Salamat po. Isang tikimang nagpalingon sa mga ito. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako kaagad nakalingon. Mayor! Biglang lumapit sa kapitan sa nagngangalang Mayor. Bigla ako napalunok, dahan-dahan ako napalingon. Pansin kong kilig sa mga taong naroon at para akong tangang napatulala. Totoo nga na may kagapuhan ang mayor nila. Siguro kasing edad lang ito ng nobyo ko. Kung pagmamasdan, bigla akong napaiwas ng tingin sa bayo ko nang mapansin kong paninitig nito sa akin. Bigla rin akong tumabi. Ah, Mayor, eto nga pala si Celine, yung kamag-anak ni Stella na nakatira doon sa Zone 5. Kapitbahay nila Mang Kanor, yung dating bahay nila Stella doon. Sabay tingin sa akin ni Kapitan. Kararating lang niya kahapon, dugtong pa nito. Naiilang ako talagang sa akin lang ito nakatingin. Panay bulungan tuloy ng mga taong naroon. Akmang magsasalita ako nang maunahan ako ni Nanay Stella. Magandang umaga, Mayor. Doon lang ito natauhan sa kakatitik sa akin. Pansin ko ang pangiti-ngiti ni Kapitan. Ang lawak din ng ngiti ni Nanay Stella. Tumikim ito. Magandang umaga sa inyong lahat. At bahagya itong umiti. Bigla na lang kinabog ang dibdib ko na lumapit to sa akin. Lalo ko napayuko. Magandang umaga po, Mayor. Nakagat kong ibabang labi. Napakurap ako ng ilahad nitong kamay sa harapan ko. Pansin kong pagsinghap ng ilang naroon. Marvy Lopez. Hindi to ngumiti, ngunit ang mga mata nito'y parang nangingislab. Bigla yatang nanginig ang kamay ko nang iabot ko yon dito. Napalunok ako ng pisilin nito yon. Nice to meet you, Miss Celine. Namulang mukha ko at ayaw pa nitong bitawan ng kamay ko. Same po, Mayor. Ang kamay ko po. Oh, I'm sorry. Ngumiti ito ng bahagya, lalo akong yumuko at nanunuksong mga mata ni Nanay Stella sa akin. Si Kapitan naman at ang mga tao doon ay halos kilig na kilig. Pila na lang kayo, Stella. Napahinto si Kapitan nang sumingit si Mayor. Wag na, ihatid na lang ng tauhan kong para sa kanila. Sabay tingin sa akin. Sana all, wika ng ilan na naroon. Kilig na kilig naman si Nanay Stella. Ako naman, halos yukong-yuko na at gusto ko nang lumabas. Ang init ng Mayor na to. Salamat po, Mayor, wika ni Nanay Stella. Hinawakan kong braso ni Nanay Stella. Pwede na ba tayong umuwi, Nay? Bulong ko dito. Bumaling ito sa akin. Maya-maya, Iha. Maupo ka muna dito. Itatanong ko kay Kapitan kung may alam siya na pwede mong pasukan sa bayan. Lumabas naman si Mayor at tinawag ito ng tauhan. Nakahinga naman ako ng maluwag. Dumiretso naman si Nanay Stella kay Kapitan na may kausap ni isang tauhan ni Mayor. Ang swerte mo, Iha. Nahawakan mong kamay ni Mayor. Wika ng isang ginang sa akin. Oo nga, nagpakilala pa talaga sa'yo. Kinikilig pa ng kasama nito. Hindi naman nakakapagtaka. Sobrang ganda mo, Iha. Napakakinis at ang puti-puti mo. Para ka may lahi eh. Naman ng isa. Hindi na ako nakapagsalita at halos sila na lang ang gustong magsalita. Kung sa bagay sa probinsyang kinagisnan ko noon, ganito rin ang mga tao, madaldal at mga tsismosa. Napahintong mga ito nang muling pumasok si Mayor. Nagtamang mga mata namin ngunit kaagad ding yumuko. Lumapit ito kay Kapitan na hanggang ngayon ay masinsina na nakikipag-usap kay Nanay Stella. Mukhang natipuhan ka ni Mayor, Iha, bulong ng katabi ko. Oo nga, nagustuhan ka yata ni Mayor. Biglang namula ang mukha ko. Gusto ko pang pagsisihan na pagtingin ko sa mga ito'y nakatingin ito sa akin. Tumangutango ito habang nagsasalita si Nanay Stella. Mukhang ipinaalam nito kay Mayor ang pangangailangan ko ng trabaho. Naisipan ko munang lumabas. Hindi ako mapalagay dahil sa paraan ng titig nito sa akin. Hindi ito maaaring magkagusto sa akin. Napahawak ako sa sariling tiyan. Bigla akong naglaway nang makakita ng manggang hinog. Magkano pong kilo? Magalang na tanong ko sa tindera. 60 po, ma'am. Lihim ako na pangiwi. Sa bigat ng mangga, siguradong 2 piraso nito mahigit 100 na. 2 piraso lang po. Okay lang po ba? Akmang magsasalita ito ng bahagya ako magulat na may magsalita sa likuran ko. Gawin mo ng 5 kilo. Ang nakangiting wika nito sa tindera. Mayor! Masayang bulalas ang tindera. Tinanguan ito ng binata at tumingin sa akin.
mahilig ka pala sa mangga? Bigla akong napalunok. O siya iha, maiwan na muna kita ha? Ngumiti ako dito. Kararating lang namin sa bahay ko. Salamat po Nanay Stella. Pagkaalis dito bigla ako natitigan ang manggang bitbit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nilibre ako ng mayor na yon. Hindi ko sana tatanggapin. Ang kaso pati ang tendera, namilit na tanggapin ko na raw at ganun daw ang mayor. Mahilig magbigay. Masanay na raw ako. Isang buntong hiningang pinakawalan ko. Nagsaing na rin ako para mamaya. 9:00 pa lang naman kasi ng umaga ng mga oras na yon. Nilantakan ko ang hinog na mangga. Habang nakaupo sa tambayan na gawa sa kawayan, bigla akong napapitlag na may bumusina. Bigla akong napalingon. Napaawang ang labi ko nang makilalang sasakyan. Kay Mayor? Lumabas ang dalawang lalaki na mukhang tauhan nito. Lumapit ito sa gate na gawa sa kawayan. Magandang umaga po. Nagmamadali akong lumapit sa mga ito. Hindi pa nga ako nakakabihis ng damit. Ano po yun? Magalang na tanong ko. Hindi pa sila nakakasagot na magulantang ako. Sinasabi na nga bang kay Mayor ang sasakyan. Lumabas ito habang nakasuot ng sunglass. Nakapamulsa na rin ito na akala mo modelo. Pagwapo yata ang lalaking ito. Kanina naman wala itong suot na sunglass habang nasa bahay ni Kapitan. Hi Shilin. Si Mayor Marvy, kung naalala mo, bigla tong umiti. Hindi ko akalain na pala biro pala to. Kakaiba rin ang ngiti nito ngayon. Hello po, sabayo ko. May kailangan po kayo? Nahiya naman akong papasukin ng mga ito. Baka hindi ito umuupo sa kawayan. Pwede bang makapasok? Nakangiting tanong nito. Bigla akong pinamulahan. Akalain ko bang gusto nitong pumasok sa ganitong kasimpleng bahay? Palibhasa nasanay ako sa mga Di Silva na masyadong mapagmataas. Hindi talaga pare-pareho ang mga tao. Alam ko naman na mapera din ang mayor na to. Pero hindi nag-alangan na tumuloy sa bahay na gawa lamang sa kawayan at kahoy. Sige po, tuloy po kayo. Salamat. Tumingin ito sa akin ngunit iniwas ko mga mata dito. Nakakailang hakbang pa lang kami nang makita ko nakasunod na ang mga tauhan nito ngunit may mga bitbit na box. Sandali po, bigla ko nataranta. Ano po ang mga yan? Tumingin ang dalawang lalaki sa kanilang amo. Napatingin tuloy ako dito. Nasa itaas na ng ulo nito ang sunglass nito. Naalala mo ba yung pinamimigay sa bahay ni Kapitan at yung sinabi kong bahala ng mga tauhan ko na maghatid sa inyo ni Aling Stella? Hindi ako nakakibo. Sananyasan naman itong dalawang tauhan na dumiretso sa bahay ko. Wala akong nagawa kundi sumunod sa mga ito. Salamat po Mayor pero mukha po yatang napakarami po nito. Takang tanong ko. Ang nakita ko lang kasi kanina nakabalot lang yon sa plastic. Bakit sa akin mga nakabox pa? Hindi lang yan, gulat ako na patingin dito. Ngunit nakatingin ito sa kabuuan ng bahay hanggang sa humintong mga mata nito sa akin. Nalaki ang mga mata ko at may bitbit na isang sakong bigas ang isang tauhan nito. Yung isa naman nakabox pa rin ang bitbit nito. Hala, bakit po ang dami nito? Wala po akong ipang babayad dito. Tarantang wika ko. Nang bigla akong mapatingin kay Mayor, amused itong nakatitig sa akin habang may ngiti sa labi. Bigla akong napalunok. Walang bayad ang lahat ng yan. Tulong ko yan para sa'yo, Celine. Nabanggit sa akin ni Aling Stella na naghahanap ka ng trabaho. So naisip ko habang wala ka pang trabaho, tutulungan muna kita sa mga pangangailangan mo bilang isang mayor sa bayan na to. Ilang beses akong napalunok. Salamat po pero sobra-sobra na po ito. Nahiyang wika ko. Umiling ito. Magtatampo ako kung hindi mo yan tatanggapin. Bigla itong lumungkot. Naalala ko tuloy ang nobyo ko. Salamat po talaga. Tanging nasabi ko, napangiti naman ito. Pasensya na po pala, Mayor. Wala akong maiaalok na makakain niyo. Nakangiwing wika ko. Ngunit nanatili lang itong nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy alam kung paano ako kikilo sa harapan nito. Okay na po, boss. Doon ito napalingon sa tauhan nito. Hindi na ako magtatagal. Nice to see you again, Celine. Yumuko ako dito at bahagyang ngumiti. Salamat po at ingat po kayo. Nailang ako nang iwan ako nito ng malalim na titig. Sandali ako natulala hanggang sa maalala ko mga ibinigay nito. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Ilang boxes ang nasa harapan ko. Hindi ko'y napansin kanina at abala ko sa pakikipag-usap sa mayor na yon. Napalunok ako. May isang sako ng bigas na ako at lalo akong napakurap na makitang may lalagyan na ako para sa mineral water. May kasama na ring 2 container na may lamang tubig. Tinayuan ako ng balahibo. Mukhang kakaiba yata ang bigay ng mayor na yon sa akin. Pati ba naman kagamitan sa kusina binigyan niya ako. At talagang may rice cooker pa. Napasa po ako sa noo ko. Draco POV.
Samantalang tulala naman si Draco habang nakatanaw sa malawak na swimming pool. May hawak-hawak siyang alak at mag-iisang umiinom. Hinayaan niyang mamalisbis ang luha sa kanyang mga mata. Wala pa siyang makuhang evidences. Hindi niya kinakausap ang kanyang mga magulang kahit ang dalawang kambal. Nagawa niya pang magwala sa harapan ng mga ito nang pinipilit siyang bumalik sa opisina para ayusin ang problema sa kumpanya. Hindi niya magagawang magtrabaho hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan sa pag-alis ng kanyang nobya. Hindi rin niya nanaisin ang bumalik sa kumpanya hanggat hindi niya natatagpuan ang nobya. Nilagok niyang alak na nasa baso. Kasing pait noon ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik si Manang Len na siyang mapagtatanungan niya ng lahat. Takot naman kasi ibang kasambay sa kanyang ina, kaya malabong magtapat ang mga ito sa kanya. Marahas siyang nagpakawala ng buntong hininga. Mahanap din kita, baby, at pangako na hindi na kita iiwan pa. Yumuko ako sa lamesang nasa harapan ko. Mahal na mahal kita, baby. I'm sorry kung hindi kita. Kumuyom ang kamao ko. Tumingala ako habang nakapikit ang mga mata nang bigla akong mapamulat. Si Lester. Bigla ako napabangon sa pagkakaupo. Halos matumba pa ako nang maramdaman ng pagkahilo. 12:00 na ng madaling araw ng mga oras na yun. Maingat akong bumaba ng kwarto. Paano ko ba siya makakausap ngayon? Walang ingay na nilakad kong maid's quarter ng mga ito. Ilang beses akong bumitaw ng buntong hininga. Tumingin na muna ako sa paligid. Hanggang sa kumatok ako ng marahan. Hiling ko lang talaga ay magising sa mga ito. Ilang beses akong kumatok. Lihim akong napamura nang walang bumubukas ng pinto. Kung kailan namang patalikod na ako saka ko narinig ang paglangit-ngit ng pinto. Pareho pa yata kami nagkagulatan. Senyorito, nalalaki ang mga mata ni Lester. Nakabuhag-hag ang buhok nito. Kapag siniswerte nga naman, sinanyasan ko ito na huwag maingay. Napakurap-kurap pa ito. Mukhang hindi yata makapaniwala na akong kaharap nito. Maingat nitong sinarang pinto at sumunod sa akin. Bakit po, senyorito? Pansin kong kinakabahan ito. Patingin-tingin din ito sa paligid. Alam kong may alam ka sa mga nangyayari dito sa mansyon noong wala ako. Kita kong paglunok nito. Ang pagdaloy ng takot sa mga mata nito. Anong totoong nangyari? Bakit umalis ang nobya ko? May kinalaman ba ditong pamilya ko? Sunod-sunod na tanong ko. Bigla itong napaiwas ang tingin sa akin. Napasinghap pa ito nang hawakan ko ito sa magkabilang balikat. Alam kong malapit ka kay Shilin, Lester. Nakikiusap ako sa'yo. Sabi mo sa akin ng totoo. Pangako hindi ka mapapahamak. Hindi ito malalaman ni Mommy. Akong bahala sa'yo. Sabihin mo lang sa akin ng totoo. Pagmamakaawa ko dito. Ilang beses itong napalunok. Ramdam kong panginginig nito. Kailangan ko ng tulong mo, Lester. May pakiramdam ako na may kinalaman sila dito. At pati si Manang Len bigla na lang tinago sa akin. Tumigas ang pangako. Ngunit kagad din akong huminahon nang makitang natakot ito. Dumiin kasi ang pagkakahawa ko sa balikat nito. Senyorito kasi. Nang sabay pa kaming mapalingon, may narinig kaming mga yabag. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.